tayo dito mga sir. So finally, ano na sila dito, nakapasok na for a real lobby. Ito na agad masyado sa liquid. Ayaw na nila padalhin si Saksa ng Shadow Demon Perfect na Centaur. Para kahit may perch, pwede takbuhan lang. Yandex, decidido agad sila sa bland dito. Razor, SF, Trent, tsaka Underlord. Dalawang hero to na rarely kong makita sa first phase ban Underlord tsaka Razor. Mga madalas mo makikita dyan, mga Timbers o ganun. Yes, ano pa madalas sa mga first ban na Viper, Ven. Sa bagay kasi pag si Nish nagpa-Viper, hindi ka liquid, no? Mas Although okay. malakas din talaga ang Viper. Parang sa BZM, mas okay sa kanila yung hero na mga Ember, ganun yung malilikot talaga. Ang madaming ginagawa ng early, hindi yung normal. Mga skiller na mid ba, pero Jack hero, kinuha nila dito. Hero muna din 10 ban. 5 seconds remaining. Tatlong ban pala. Ban nyo na rin siguro Centaur para hindi na makakounter yung purge niya if ever. Dahil pang open ng mga Clinks, di ba? Nagbaban yung Clinks Viper. Ano pa ang nakikita natin ng mga bans? Team Liquid's turn to ban. Ban ni Centaur. Dapat nyo na talaga yung ban yan. Timber, mga ganun, mababa na yun next siguro. Yung Kesga, tsaka Wind Ranger, open pa Yung Wind Ranger walang problema for Liquid May Shadow Demon 5 seconds remaining. Pagka nito ban Itong 11 ban yata nila preference lang nila, di ba? Sa mali. Preference lang nila Wala pang solid reason para isip ka ng kung ano yung fix na ibaban nila other than dun sa Centaur talaga. For Yandex naman, Kasi si Saxon nag-ano din, shaman din malikot din, di ba? malikot din. Yun yung Kaya din. preference lang talaga. Kung preference dito ng Team Yandex or okay na sa kanila mag-open ng mga Viper si Nisha, pero preference nga ng mga laruan dito is malikot, ganun din kay Saksa. Kaya laban nga dito yung Shadow Shaman na very unusual na nakikita natin sa isang game. Bahay-bahay na sila, no? Wala yung OG, no? Doon ka. Kung ka offlane nababaan din yan. Kung ka is, hindi naman tayo pick Team Liquid's turn to pick. Palaka, may tofu. Sana to, pero kinuha na ng Yandex. So, 4 na, na Largo. Wag lang siguro sana nila i-tres. O kung iti-tres man nila yan, intrigued ako kung paano nila papaganahin. Kasi kahapon, hindi namin siya nakitang gumana Nakapag-kas-kas ng stress. offlane na Largo. Si Miero may gamit no na nganga. Ang nganga yung Largo na yun. Nakakita ko sa Liquid, yung galaw nila ngayon sa may nakapik sila ng Largo, auto rotation yung dalawang support. Hindi na hindi na nagle-lane. Hindi ganun yung nangyari kahapon Ay, good morning, Boss Cesar. Na may paninindigan. Si si Sean Michael Baby ata. Or si, basta ang dahil pangalan niya. Sean Kingston. Oo nga ganun nga Kaya ka. Tapos Mike Tyson. Ano kaya ang sagot nila dito sa Largo pick, di ko kung operation ba nila yan. Ayan, kung mag-operation nga ba sila this time, magka-4 sila ng Shadow Demon. Pero para mag-operation ka lang naman kung tingin mo talaga may giging core yung Largo I am working, I'm looking further na makukuha yung Wind Ranger dito sa 5 seconds kasi both of them, naman Radiant team pick. nabati ko. Wag lang siguro
Buwisit ng Largo dahil sa dila. May dispel kasi yun. May dispel yung dila niya. Yung dila ko kasi hindi nakaka-dispel eh. Minsan pa, yung dila ko nakaka-curse pa. Dila ni Rappi kasi. Nakakatawa. Ang dila kasi ni Rappi malas, di ba? Dahil kung ano sabihin na Rappi, kabaliktar na lagi nangyayari. Punyetang tao yun. Sana nga lahat ng nakaka-dispel, no? Nung mag-start din kasi kami ng kas kahapon, sabi niya 2-0 Ayun, nag-game 3 kami. Muntik pang di malalo yung sinabi niya. Sabi nga sa'yo, Mickey. Kay Ludwig Radiant team pick. from Bilibid Shout Templar Out. assassin. Sana makasama ka namin dito minsan. Antay-antay ka lang, Ludwig. Susunod ako dyan. Templar Assassin. Okay, Wind Ranger versus Templar Assassin yun ang matchup, no? Although Wind Ranger will have a 10 seconds remaining. slight advantage nga dito. Ano lang, wag lang talaga madidalaan lagi yun ng Largo at mawawala yung Windrun. Tsaka yung silence ng ng Psionics Traps. Magic. May option pa naman yung Team Liquid na i-4 yung Wind Ranger sa totoo lang. At least pwede ka makipag normalan sa sa Jakiro. Every time na may Windrun ka, salin mo lang yung Liquefier 10 tapos seconds remaining. hindi naman natatama yung the rest, yung normal niya. 5 seconds remaining. Oh, Blazik from Twitch. Game 1 pa lang po tayo. So, ano tayo dito? Best of 3 tayo, guys. And we are expecting for game 3 dito naman. Ang hindi lang talaga ina-expect ko kanina is na 2-0 or 0-2 ang Team Spirit. Pack carry? What the fuck ang nangyari nga kanina? Legit ba yun? Gusto mo na ba yung comment na yan? Pack carry daw, Yatoro. Gusto mo na ba yung comment na yan? Mga comment kanina. Pakiri ako to. Depende sa mid. Kasi sila nag-scar mid. Tapos Viper, biniper nila ata mid. Kung TA mid yan, okay lang eh. Tapos pack carry. Basta yung mid nila parang mga hard carry type. And ito, Team Liquid kumuha na sila ng mid Viper. I hope mid Viper. 10 seconds remaining. Hindi ganun ka Yung sinabi ko, Sinisha, hindi masyado ganun ka yung win probability ng Viper mid. Although Tsaka Viper yung is Viper very carry din mismo. Hindi ko siya trip. notorious hero. Hindi ko siya trip. Ibang-iba kasi yung build niya. Ewan ko, nasasayangan ako dun sa sa capability ng Viper na mag-control ng early to mid game. With this strong presence, parang mas gusto mo yung may boots of trouble agad siya tapos aganims eh. 10 O kaya kahit seconds anong remaining. team item, for example ito, since may TA, pwede mga mag-vanguard, 5 ganyan. seconds remaining. Pero pag carry kasi parang pa-farm ko lang na magpa-farm tapos hindi naman ikaw yung tipo ng hero na pagkalabas mo, hari ka ng game eh. The last I saw Viper na naging effective, siya? Crimson. Crimson mid Viper. Tayo nag-cast nun. Oh, okay. Diba ayun yung mas gusto kong yun yung mas gusto kong Viper eh. So will that be the build for Nisha dito sa Viper niya na mid? So ngayon naghanap sila dito ng pwedeng pang-counter sa Viper and the best Tiny mid na yata. counter pwede sila mag-offlane Tiny kung ako sa kanila or offlane Largo, Largo tapos tapos 4 4 Tiny. Tiny tapos Invoker sila mid. Yan, okay, Invoker. For natin kung kahit Quasek Sort laban yun. So again, we are on this point of the game na malakas yung mid. Kanina malakas yung Huskar, malakas ngayon ang Viper. So mapipilitan pa 5 mag-swap seconds remaining. etong team Yandex. As of Spirit, kanina sila yung nag-swap, natalo sila. Last pick pa naman ng Yandex dito mga sara. So, ayan, binandin yung Invoker. So, they were expecting na pang-counter talaga tong Invoker sa Viper. Tsaka ang ganda kasi nung Invoker pick kung tutusin. Ayaw mo rin yun ayaw mo rin kalaban yun 10 pag seconds remaining. Wind Ranger ka kaya Viper eh. Madali ka kasi i-go lalo na pag may enough level na Invoker. Pwede ka combo yun ng Invoker bigla eh. Ano ang maganda na mid ngayon?
kung sakaling ano yung tong Tiny. A4. Isa-swap nila tong Tiny. Turn to pick. Ngayon, Eto, Hero. mag-react na lang muna sila sa, sa last pick din na Team Liquid. Siguro magiging ano na lang to, magiging 5 na lang. Tofu Hero. Kulang. O kukuha sila ng carry ngayon. Tingin ko mas maganda ng Hoodwink na carry. Kasi Templar na yung napakita sa... 5 seconds Ranger. remaining. Oo, yun nga. Wind Ranger carry kasi Templar yung kapila. So, 5. Ano? Ogre Magi? Ogre Magi, ano pa ba ang magaganda dito mga 5? Tosca. Ay, ban pala. Or- Ban pala, ban. Ano ba yan? Dalawa dito nagtatoscar, no? Ano pa bang naisip ko na 5? Radiant team pick. Marcy? Yan. 5? 5 carry. Hindi, carry ata siya. Kaya nga eh, ginagawa yan ni Mickey eh. Carry siya siguro... Hindi ko alam. Boxy din. Pwede din mag-Marcy yung si Boxy, no? Kaya nga eh. 10 seconds remaining. Pero, masasabi natin dito, 5 seconds remaining. hindi ko pa alam. Pero, ayan, Sniper Mid. You may now select na lang. your Sniper heroes. Mid Isa sa mga, na ano, dito, ha? mga basic counter sa mga mid-hero na pang cheese pick. Kunyari, mga Ascar ganyan ito. Viper, Sniper talaga kukunin mo. Sa bagay, wala naman kasing center eh. Wala naman pang close ng gap. Like, hintayin mo pa magka-dagger sa is para dumali yung buhay niya eh. Yun. Yung mga Chinese, hindi ko alam, boss, yung mga dyan. So, dito tayo nakatutok sa, ano, boss, sa mga bigger tournaments. Offlane ano nga. Offlane largo nga to. Naku po, hindi ko trip yung ganitong offlane. Tapos ang grade ng dalawa yung core. Viper, Sniper. Siguro, ano lang din, kung mag-hold na lang siya in a way, and then, ang mangyayari na lang is ilalong game na lang nila. Parehas mong lulong game ata to. I don't know, pero... Pwede, pero kailangan ano to eh. Kailangan maganda yung leaning stage nung ano, TA Sniper para di sila mag-agawan sa farm. Lalo na yung ano kasi, yung largo plane ma-farm din. Kailangan ng aga-names muna. In this game, okay siya kung hindi siya mag-aga-names agad. Hindi niya pa-prioritize o hindi niya gagayan yung ginawa ni Miero kahapon na for me hindi maganda. At for Rappi hindi rin maganda. Mas okay mag-Crimson Pipe muna siya dito. Kahit hindi niya prayo yung ano, hindi niya prayo yung aga-names. Oo, kakaumpisa lang namin sa mga nagtatanong dyan. Kakaumpisa lang. Game 1 pa lang tayo, guys. So, mababang umaga tayo. Aabutan tayo dito ng sikat ng araw. Maaga kami mag-start at umaga na kami. Sana maaga din, diba? Most likely alas 5 tayo. So, mga alas 6 yan. Pag di na game 3. Alas 6 tapos na tayo yan. Shout out sa mga taga Davao daw. Hello. Oo, tama ka, Boss Jerome. Herald lang kami. Ang lungkot namin, Herald lang kami. Okay lang yan. Pwede na ba siya lumipat? 2 tips with high caliber tapos yun. Oo nga. Herald lang kami, tama ka. Oo nga eh. Grabe talaga. Mga ano talaga tayo. Game 1 pa lang tayo. Yes, game 1 pa lang tayo dito. Game 1. So, saan ba kayo? Sa drafting pa lang, mukhang mas madali nga dito yung liquid. Oo, pero sana ma-justify yung ano? Ma-justify yung offlane na largo. Is sinusubukan ng mga teams eh. Mukhang meron naman talagang ano, para dito. May nakikita naman talaga silang potential dito kay Largo. Sadyang hindi lang siya yung ganong kaayos na, kadali i-execute na offlane compare sa mga offlane na nakikita naman natin yan. Siguro something new lang din kasi for the teams. Pero ayun nga, para sa akin ang gastos niyang offlane. Oo. Ay, tako man. Kasabay mo pala ako kumain kanina sa sumuni ko. Ayop ka. Di ba naman ako nilapitan, boss? Masaya ako pag may kumakausap sa amin kasi ang kausap namin palagi dito puro monitor lang, guys. So, sayang. Ayun. So far, si Collapse pa lang ang nakikita ko pati sa comment section na kasi nabid nilang nanalong offlane largo. Eto na nga magsisimula, guys. So, malalaman natin dito yung largo na offlane, kung ano ba ang build. Also for me, I'm very curious kung paano mag-work around kasi this hero is new to our
New to I our just woke eyes. up. Siguro lalakas din to next patch pag nagkaroon na ng facet yung mga heroes na wala ring facet. Ayun, isa nga dun si Largo. Ay, no, wala pang ginagawa yung facet niya. Baka yan, di ba? Dead game ang Dota, sis kumababa ang live. Oh, so ano gusto mo mangyari? Sino? Wala. Si Jerome pa rin? Hindi, iba. Iba na naman. Ano po gusto niyo mangyari? Kaya man ang bakit ka lang wek no? Di maganda nga yan eh. Oh, Di ko naman siya inaway eh. Tatanong lang ako eh. Ano gusto niyo mangyari? Pabayaan mo na lang yun. Siguro masaya ang buhay nila kaya gano'n sila. Wala po bang team si Abed? Yes, alam ko wala po siyang team ngayon. Si Abed? Meron ba? Natangkal Ay. na ba talaga siya? Hindi siya, ewan ko sa BP si Saranada kasi naglalaro po siya eh. Visa problems. And I don't know if Nakita ko kasi huling may nakalagay kayo sa Saranada BP. Pero ayun nga, alam mo, so far, ano kasi si Serenada, VP Sa ano VP, siya? stand-in. VP, hindi. bench. Prodigy. Prodigy. Prodigy yun, tol. Ay, baka BP. Ibang VP yun. VPPP. 30 seconds VP. to battle. VP Prodigy. Yeah. Yan. Ano Diba? ba? Sinasabi mo na naman Kanina eh. ka ba? Kanina ka ba? Draft, ako magle-liquid ako. Mas madali pag ganahin yung draft nila eh. Pero pag late game, leaning towards Yandex na tayo. Ayun naman eh. Malaki naman yung kalakasan ng Yandex late game talaga for liquid. Obviously, malakas sila mid game early to mid game since with the Viper. The battle Pero as these smokes are gonna break, ito yung setup. Nakuli nga yung TA. Meron siyang refraction, kinuha niya agad para papatagalin. Pero dalawang heroes ang nagbablock May sa buhat pa kanya. naman ni Fever eh. He is gonna go through, pero yung buhat nga dito will secure the first blood. And si Mickey pa nga nakakuha dito, mga kaibigan. Kaya ako napasabi ng masarap kasi hindi support niya na ako. Pero first blood Bratos by Quinic. If you guys have questions, alam niyo na yan. PM nyo lang yung page at may sasagot sa inyo dyan. And, naku, hindi ba tapos? Ayun pa. Okay. Ayan, okay yan. Medyo nakakairita kalaban yan si Largo pag Wind Ranger ka. Hindi mo talaga, minus 1 skill ka eh. Hindi mo magagamit yung Hindi mo magagamit yung Wind Run. Promise, nung una ko na nung hindi ko rin alam na may basic dispel yung dila. Kasi hindi ko nabasa fully. Ang alam ko lang kasi na Sobrang dila. confident kung lanean yung Largo. Ayun lang, ang alam ko lang na dila, yung dilang ni Rapi kasi. Nakala ko dila. Ayun. Wala, nakablock ng... Ganun. Sorry. Ano naman dito, so makakasurvive pa yung ni Saxa. 5 na, Tiny. 5 na anong... Ay, tiny ko lang na Marcy. Yes. Sakit yun mamaya, boss. Parehas X-factor nito as, pag nakaano ba siya, yung bodyguard, magla-lifesteal ba yung focus fire mo? Bodyguard. Yung ng... Sidekick? Sidekick pala, bodyguard pa tuloy. Oh, basta lang. Pero yan, dugan yan sa lane, yung level 6 na liquid sa top. Pag nag-level 6 yung Wind Ranger tsaka Marcy, para sa may damage, ang hirap mag-survive doon as Largo. Pwede ka patayin niya ng mabilisan lang. Ganyan sa Dota, pag matagal lang ang nagtapat, hindi pa nagtatapat, pag first game pa lang daw, tapaan lang daw, long game, matik. Yan lang natin, ganun ba mangyari dito? Nalip na naman dito ito si Saxa, minamasahe nga dito ni Tofu at yung Wind Ranger nga. Right clicks lang, meron pa nga tayong Shaco. Sayang, yung lifesteal niya, tuloy-tuloy, no? Tsaka kasi, tignan mo, nakakuha rin kasi ng first blood kaya masakit na agad sa lane. Agad eh. Stick. Dalawang circlet, tapos may gloves of paste agad. Kaya normal niya lang normal si Notice eh. Masarap, no? Pwede silang sobrang maapektuhan yan. Kaya, ayun nga, yung parang ini-expect ko na siningko nila na Marcy against with the Wind Ranger. So, sinisha nga dito mga sir, hindi siya kumuha ng first kill. Hindi pa rin Nether Toxin. There goes the Avalanche.
Nadilaan pa. Sakto. Pag-win run pa etong si Mickey. Habang si Tofu, gusto na nga dito si Saksa. Wala namang power shot. Sakit ng right clicks niya dito, no? Pag na-shackle, no? Pero buti na lang din kamo nadilaan siya before siya mag-win run. Diba? Mas makakarasanan nila si Mickey. Doon yung mid natin, medyo maganda yung buhay naman na sniper. Kahit sabihin mo medyo lamang sa last hit yung Viper. Dami kasi din na sniper yun. Sarap nga ng buhay dito ni Kira Jr. Nag-stud si Bilton pala siya. Hindi siya yung Pero nag-director rate man. Sinabi nga ni Mike dito, medyo creepy nga yung picks ngayon ng Yandex. I think they're just holding this laning phase. Kailangan nilang manalo sa laning phase kasi sa mga galawan mamaya pag gumalaw na tong Mars against the offlane na Largo. Tsaka hirap mag-start ng fight. Mahirap mag-start ng fight, yun yung gusto ko sabihin. Mike, buti naman sinabi mo na rin. Hindi kasi asa sila. Sino ba magdadagger dyan? TA Tiny. Sa side ng sa side ng Yandex. Mas nakaasa ka talaga sa Tiny na mag-go. Siyempre, ano yan, gusto mo tawalan yung Templar Assassin. At isa maganda dyan, kung mamatay mo yung Templar Assassin nila, may sniper sila and vice versa. And this sniper right now having a free lane dito sa mid. Si Nisha full on Newts convert. Itong Viper, may ginagawa na naman Mamatay nila. yata, Ito boss. si Notice. Bye sa Avalanche. Avalanche. Pero Tofu with the lift. Ito na Haggis Stick pa. pa eh. With the stick, nagamit na rin. At si Notice konti na lang. Nakonti nilaan. Nice Sa turnaround. dulo, tinamaan. Na turn around dito ni Notice yung Hindi siya matutulungan ni Mickey pag carry Wind Ranger tapos ganito yung facet, yung naka-tangled na facet, hindi ka hindi ka kumukuha ng power shot eh. Pag nag-max yung Wind Run tsaka tangled tsaka shackle shot mo, stats ang Stats ka, kukunin mo eh. yes. Yun yung gusto mo. 'Di ba? Pero kung may level, kahit sabihin mo level 1 power shot lang, sabihin mo, patay sana yung Largo yun. Ito yung maganda sana. Bang nag-rotate na si Saksa. Pero si Saksa, busy nga dito. Nag-babysit dito sa Palaka. Hindi niya pwede iwan eh. Oo. Mamamatay yung Largo niya eh. Kita mo naman yung Wind Ranger dito. Naka-first blood. Meron agad siyang threads. Ang bilis lang talaga. Ano? Kaya, dapat lang parang even lang sila nung network no sniper kung hindi siya naka-first blood. Gandang laban to. Magulo ang clash mamaya. Aasahan nga namin yung boss. Serap nga dito sa babae. Palubog. Tapos may spear. Hindi pa naman napupull off masyado nitong Team Liquid. Pero as for the net worth naman natin dito guys. Lamang ang Yandex. Abot ba? Kung abot niya. Kita ng ward. Wait lang. Hindi abot. Hindi abot. Borderline banda eh. Hindi abot. Kita abot. Nakita na. Pining niya eh. Grabe, sobrang dulo nun. Inabot. Buenas. Ayos nga naman. Kinuha niya ba? Okay. Yung kinuha niya, yung ghillie suit. Kasi maganda sa sniper yung yung isang Masakit yung shrapnel. Mas okay kasi ito, lalo na yung mga ganitong hero na Wind Ranger, ganyan, Viper. Yung mga melee, may mga movement speed. Pero thinking of dito sa top lane, nandito yung action, mga sir. Sino nga nila si Saksa. Mickey nga dito, binuhat ng Tofu. Alisa na. Here goes Kira Jr. with the assassinate! Kita lang, 28 HP. That secures the kill dito para kay Notice, mga sir. Pero good reaction from Kira Jr. in his teleport. Kaya ngayon hindi nasaan dito ng Team Liquid sa may top. Yung mid matchup din kasi parang Easy. kanya-kanya na lang silang buhay. Okay, easy Yung lang. Viper nagja-jungle na lang, yung Sniper tamang last hit na lang din. Nagpa-farman na lang sila sa isa't isa. Tignan na lang natin later on kung magiging effective ba yung ganitong ginagawa ni Nisha na kiniklear niya na lang agad yung wave tapos pumupunta na siya ng jungle. Mas maganda kasi puntahan dito ni Nisha talaga yung baba. Speaking, ito na. Setup into the palubog. Natulak Sarap. pabalik. Kaso Teleport TP, lang sa mukha. So, patient na patient yung pag dito. Pag teleport lang, hindi siya masyadong nagpanic. So, nakaalis pa. Itong si Templar. Wala nung extra lockdown. Oo nga. Kaya ba nila si Ace? Dalawang support to? Oh, low HP siya eh. Ito, ang Avalanche. Nakaharap. Nag-isip pa ng nade. Patay. Dito ang Mars. Low HP siya eh. Wala rin kasi silang dito. Vision sa Twin Gate.
yung side na Team Liquid. So, hindi nila nakita if ever man na mag-twin gate yung Tiny. Ganitong free hit na I mean sa free farm na sniper, what's the first build? Okay, Shadow Blade, no? Natingin ko ano siya. Leaning towards ano yan, Silver Edge. Useful against Viper tsaka itong sa Windranger. Mars din also. Di ba? Mawawala yung bulwark niya. Yung, ayun kasi yung ano, isa sa mga passive na parang hindi ko masyadong pinapansin. Maintindihan, no? Pero, Hindi ko masyadong pinapansin. Kasi, ano siya eh. Kumbaga ang kunat yung mga ganun. Pero yun, mas importante nga sa Viper, Mike. Para manlambot. sulit na sulit yung amplify. Si Tofu nakaabang dito ha, sa Gedli ha. Pwede siya mag-jump in pero no signs of Viper dito. So mukhang makukuha na nga Bigay na. dito ng Yandex. Setong mid. Inaya naman kasi ni Nisha na. Hindi naman niya nalilinan talaga yung sniper niya kaya mabilis din na-push. Tapos ayun pa, dahil nga sa amplify damage and wala namang stacks dito masyado. And diba, unti lang naman. Yung Dito ha. Yung 5 stacks na yan, dun lang sa may small camp for Viper mismo. Sariling stock niya yan. Kaya ba ng Team Liquid? Oo. Pag gumalaw na to sa late game, yung Mars, yan yung mahirap. Pero yung laning phase naman, alam mo naman, dito lamang ang Yandex guys. Gusto ko rin yung ginagawa ng din ni ano dito. Ni Sniper na alam mo yun, hindi siya passive, hindi siya nakikipag farm. I mean, hindi siya sumusunod o kinakopy yung buhay nung carry sniper talaga na nagfa-farm lang. Siya nagtitipid talaga siya. Pumupunta talaga siya sa ibang lane, 'di ba? Kaya Maganda diyan, nasa-secure niya yung mga room. Kaya ang nangyari nga dito, Team Liquid, kumakapa na nga sila, hindi sila ganun ka-aggressive. It's still 10 minutes. So, siguro mga key items lang mamaya, mga yung scepter ng Mars, Dagger Rudder, pero bottom lane, kanina si Mami. And, let's say dead Jackie. Baka makaano pa eh. Baka makapambuhos pa masyado sa mahaligit na eh. Radiant are scanning. Sila dito, parang gusto nga mga Team Liquid kumuha ng objective. So, ngayon pa naman. Ang course naman dito, okay, largo Yan, maganda lang yung farm dito ni Notice. Para siyang ano, no? Para siyang centaur na nagsistay lang ng lane with the farm. Kasi mas magastos siya. Yung center kasi helm isang item tapos magdadagger na yun. Siguro mag-Crimson Dragons Wind Ranger, no? Oo, mas okay talaga mag-crimson dito. Yan, no? Si Mickey, magpo-farm lang dito. Dun, Blade Mill, mga ganon. It's the build for Largo, but then we have a reaction. Viper dito, Nisha. The teleport sa top. Tofu dito nagharap ng tatalunan, pero una siyang makikita dito. Si warning shot from the toss of the Tiny. Tapos ngayon, kukunin na dito ng Yandex, guys. Anyway, meron tayong shackle. Ang kunat ng Largo. Shumakel, tinamaan ng bato-bato. Nagisan pa ng yellow. Nandito si Nisha. Tinuran etong si Largo. Si Saksa. Kailangan niya rin umalis. Okay. Masahe. Notice. Huli. Papapatay nga dito ang kanilang offlane. 4-8 post 5. I think that's good for Liquid. Pero again, 2 supports for your post 3. Mukhang na-even out ngayon ng Yandex. Na-avalanche. Toss. Ay, na-toss, boss. Patay Ito, ka na. toss mo pa, pabalik. Yung sniper. Mapapatay dito sa Saksa. It's gonna be worth it para sa kanya. Good spot ng Tiny. Uy, nabuhay pa. Ang kunat kasi. Hindi na boot. May travel ata kasi mabilis din. Radiant's bottom tower. Mas medyo marami din kasi si Chira Jr. Nung ginagawa kasi yung Largo, pumipesto niya si Chira Jr. eh. Na yung ginagawa niyang pesto, pinaprevent niya dito yung Wind Ranger from ever coming back. Dun sa may team fight. Tsaka tinatry niya rin likuran talaga yung Viper. Pumunta siya banda sana eh, sa bandang Asian neutral doon sa may taas. Tinatry niya pumesto rin eh. Tapos na may distansya talaga siya. Well, di mo naman siya masisisi kasi yung Mers din naman baka biglang sumulpot, di ba? Bigla siya mahuli, bigla pa mabaliktad. Oo nga. Takot ka talaga kasi pag sniper ka, kada mistakes mo, kada death mo, medyo ang hirap makabawi. Kailangan dapat sa first 20 to 30 minutes of the game, swabbing ano mo, Na first time ko buhay mo. I mean, very situational item yung gagawin dito ni Nisha. Hindi mo madalas makikita to sa Viper. Magdadagger agad.
para maabutan niya. No? Madikitan niya yung Especially- sniper. Especially the sniper at saka yung Templar, no? Kaya masakit lang naman yung sniper dahil sa headshot eh. Pero kung madidikitan mo agad siya, tapos ma-ultian mo sa Viper, wala yung headshot niya. Kaya mo tangkin yung right click niya. Yep, kasi mawawala yung kanyang passive pag na Viper Strike. Agganims ng palakan. Okay lang, mayaman naman Para kasi sa yung siya. Agganims niya? Sa ano, dalawang ulti yung magamit niya. Parang mamimili ka sa ano kasi, 'di ba? Heal, movement Magic or speed, tsaka heal? magic. Mamimili. Pag wala kang aganims, isa lang. Pag may aganims, dalawa. So tatlo, mamimili ka sa dalawa. Mamimili ka sa tatlo. Dalawa yung pwede mo. Games, gagamitin yung palubog na arena pa rin dito. Nakikita pa siya sa loob. Kaya nga siya, kasi medyo hero nandiyan. At tapos si Ace, gusto siyang isave yung Tofu. The Gayman duo. Dire's top tower is Pa rin under dito attack. ng Yandex. Bawal ba mag-hurricane pike yung Viper? Hindi po. Pwede. Hindi po bawal. Lahat, ay, actually nakakita sa kanya. Lahat naman ng hero pwede pike eh. May hurricane pike. Kahit ka split, pwede may hurricane pike. Pansinin ko yung sa YouTube na comment. Kaya ba over 40, boss siya na Boss Mike? Oh, Pag boss. hindi nakabangon yung Team Ligo dito. Pag walang nangyari. Yun yung ano natin. Kasi napapansin ko sa YouTube puro points. Minsan ko lang nakikita yung comments dyan. Meron na naman sila smoke. Si Mickey dito. Ay, February 1 na nga pala. It's the first of the month. Oh, look. Mickey dito. Sa bagong mukha. Nako. Pero pa, pwede pa nga ito, no? Radiant's bottom tower is under attack. Kinabis na't lahat. Wala pa rin talaga. Under 32 rin. Kills. Siguro, Team ko yun. Parang hindi. parang yung game ata yan. Luto na daw, pastil ulit, ingon ni Radiant's bottom Edward. tower is under attack. Hindi na ako nakakabalik ng Jensen. Boss, pero boss, magano kami dito, magbi-business na kami. Iba ang lulutuin ko dito, boss. Kakapastel lang nung... Inasal. Magluluto ako ng inasal dito. Pero yun yung nabutan dito pag Ay, nagluto, sorry. Medyo nag-loading pa yun, ha? Nag-loading pa yung lagay ng sender Hindi dun, ha? kasi nila yung nakala na hindi nagpapakita ang sniper. Uy, Shadow Blade pala siya. Ganon. Di ba nakaka-play na siya sa likod? Has Eh? been killed. Thanks. Dito muna. At least nakakapalag ang liquid. Yun lang naman talaga, si Ace. Tsaka hindi, parang ano na to eh. What can you say? Parang Radiant's hindi middle pa nila tower is namimit under yung attack. this expectation mo sa drop nila. Kasi dapat sila nagtitake and control ng mid game eh. Malakas yung hero sila sa mid game eh. Pero dahil nga medyo napornada at naporusahan yung kanilang Oh, laning Ace! stage. With a Ay, dagger! naku Nameld pa, hindi niya pa nakita dito yung Templar at si Mike nga dito medyo tumili pero pumapasok ng maigi dito yung liquid at out na naman sila safely. Nakakabwisit ka laro si Chira Jr. Pagka-TP kanina kasi agad nag-shrapnel lang tapos nag-shadow blade na. Ay, yung timing ni Ace eh. Nakita niya yung shrapnel ng sniper eh. Ayan yung pinaka play safe, no? Parang sa totoong Oo. gera talaga. Pagka-shrapnel nag-shadow blade tapos umalis sa, room position. Oo. Sana ma-meet ko kayo, Sir Shan, pag tour namin dyan. Boss Muhammad, oh sige lang. Punta ka lang, Boss Muhammad. Dala ka foods. Boss, ingon si Manny Pacquiao. Sumbagay daw mo. Okay lang, boss. Pasumbag lang ko sa iya, boss. Sa niya ko isa billion, boss. Okay na okay tayo dyan. Si Isa, tag reveal kanina. Wala siyang mapipitas, ha. Ay, naku. Tag reveal ng saksa. Wala din siyang mapipitas. Pero maabutan pa ata dito ng high spot. So that Largo. Pumasok na dito ang pinakakunat na hero. Dinilaan si Ace. Not gonna be alive habang papalag nga dito. Etong Team Liquid medyo magulo. Meron tayong na Viper Strike. Susunod pa dito yung Shadow Demon to the two supports of Yandex lang. Ang kapalit, guys. Labang pa rin yung Yandex ng isa. Not worth it, buti hindi ka mabit yung sniper doon at baka mamaya may sumunod pa sa kanila. Nakakabisit yung Largo. Sabi mo nag-arena of blood. Nasa loob naggigitara lang. Tapos sa macro fire din binabalik niya yung Mers.
Hirap. Kailangan din talaga nila magkaroon ng Aghanim's po itong ano. Itong Viper. Tapos isang item na pampatagal sa teamfight. Yung tipong ano, medyo magdadalawang isip yung heroes ng Yandex normalin ka. Kala ko nga magsisituational ano siya eh. Blade mail. For the sake of hindi lang siya talagang ma-focus. Siguro lang. Oh, macro fire ka. Babalik ko lang yung sa ace dyan. Bawal umalis. Didilaan kita para ano ka dito sa ako. Sa ibang boy. Yaman ko lang ha. Anong sunod ng Aghanims dito ng Narco? Mike. Stats item na after. I mean, team item na. Wala naman siyang ano eh. Wala naman siyang ibang item na dapat sundan eh. Over duration yan at liquid mananalo. Walang boss ha? Pwede boss. Pwede basta ano. Wag lang mamatay yung mga tinitignan nating pag-asa sa kanila such as itong Wind Ranger talaga. Yung sunod-sunod na mamatay. Kanina napapatay si Mickey palagi. Mm. Dito sa top. Pero as for Team Liquid, the Radiant are Tormentor is so close to respawn. So kailangan din nilang kunin yung first tier tower dito sa top para hindi masyadong makakapag-react itong Yandex. Delicacy foods namin ang sa province. Saan ba yung province mo, Boss Muhammad? Di nakakuha stock ng DS yung TA bad trip 3 na ba? Okay na siguro yan. Basta nakaano siya. Naitago siya na siya doon eh. Oo. Tago-tago to. Dinibate nila yung Jakiro. Ayun, isa na. Ace. Took the bait. Hindi siya naghahanap dito ng Viper Strike. Kira Jr. Forward na Sarap forward. na ta. Kita dito ng sentry mga sir. And as for Tofu, is gonna live etong Viper. Nisha. Magkakaroon tayo dito ng kaguluhan sa kanilang positioning. At si Nisha Boy pa nakapag-summer Tofu is soul the doon shit. sa loob. Tofu saving off. Ito pa. Dito yung kanilang Viper. And Okay ka na dyan. with that, eto si Mickey. Ay, Right click lang siya. Ang di kunat pala nakafocus pero yun. Kaya ako nakafocus pero boss. Hindi, meron na siyang ano eh. Meron siyang Mjolnir eh. Kaya Bilis nga. talaga. Kaya nagtaka ako, sabi ko, ang bilis eh. Pala hindi nakafocus pero may Mjolnir lang pala dito yung Wind Ranger. Kung meron yung patay na rin yung Largo doon. Pero diba, at least doon mo makikuhaan na ng essence yung nangyayari sa Team Liquid na puro kasi pag nag-go yung Yandex, yes, medyo na-even naman nila yung trade pero may isa talagang ano, balancer na parang may isang core na nakukuha sa kanila sa side ng Yandex. Wala. At this time o kanina meron na diba si Sniper pa. Maguindanao ka pala, Boss Muhammad. Wag lang RPG yung idala mo. Sorry, boss. Wag mo lang dalhin yung RPG dito, boss. Ano to? Patay tayo. Hindi pwedeng ganoon yung nangyari sa sa Yandex na parang makukuhaan sila na makukuhaan kasi may yaman yung heroes ng Yandex eh. As I've said na pag sniper ka, play safe ka talaga. Pero kanina, medyo umaasim nga siya. Kira Junior dito, umaasim man, matapang pa rin. Matapang ataw, I mean, hindi atakbo. Pupunta kami dito, kukuha kami ng Tormentor. Hindi niya siguro na-expect na lalaban yung Yandex doon. Ay, yung Liquid doon kasi wala na silang Mars at that time. Notice nga dito, on the front line, Shackle re-reveal yung position for Team Liquid. In this team fight, we will see inside the Tormentor na Viper Strike. Dito yung palaka guys, masusustain siya pero Avalanche toss on the Shadow Demon, napalubog yung kanyang sarili. 4 versus 5 situation, Ace on the initiation. Kira Jr. mahuhuli na nga dito. Eto, Sniper! Nowhere to go! Yandex! Disengage. That's Watson daggering out. Ayos yung Team Liquid. Hindi sila nagtitipid dito ng skill siya. Kala ko parang magbaback na rin ginawa nila dun sa may Largo na kinumit nila yung Purge. At the same time yung Viper Strike sa Largo. Diba, kala ko sapat na yung kahit Viper Strike lang para lumambot yung Largo tapos ma-burst talaga ng Wind Ranger. Pero yung Level Corseca na ata siya eh. kinumit talaga nila lahat. At ang pinakamaganda ron yung play na ginawa ni Ace. Ang sakit ng Seiko talaga ng Shadow Demon. Ayun yung play na ginawa talaga ni Ace. Kung paano siya pumesto na maayos para mahuli dito yung Sniper. After nung mahuli ng Sniper, wala ka na talagang like gagawin pa eh. Hindi ka na talaga makakalaban doon. Siguro dapat nag-bailout na lang sila nung napatay na yung Largo, no? Hindi kala kasi nila kaya nila wala na skill eh. Ang problema mo na lang dun yung focus pa rin ng Wind Ranger eh. Tsaka kailangan mo na lang ng positioning kasi Sniper eh. Yung problema, nahuli ka nga. Tsaka yun kasi wala kasi nga harap sa kanila maliban sa Largo. Sa side ng Yandex.
ngayon, good names for sniper. Saka shot. I mean, so well. Pag third ni sniper, mangingitlog yun. No BKB para sa timer ha, is aiming for the NKB. Greedy. Pero tingin ko, after naman kasi nung several team fights, napansin niya na hindi siya ganun ka-priority. Na ano, na parang i-lockdown ng Liquid. Or hindi siya yung hero na nag-start kasi. Diba hindi siya nagpapakita agad sa may side ng Yandex. So he got this option na okay, ito muna yung magiging item ko. Hayaan ko forward yung Largo. Mapunti attention ng Liquid sa Largo. Tsaka ako mamimili kung kailan ako papasok. Ayun yata yung balak ng TA. Parehas malakas sa high grounds ang both teams. Tagal talaga nito, boss. Siguro mga 45. Depende na lang kung magkakaroon ng huge blunder tong Yandex. Kasi pag na-team wipe sila, ano pa rin talaga eh. Malakas pa rin yung capability dito ng Liquid. Pero tingin ko mapaparating ng choice of item tong si Watson sa next team fight. Lalo na kung mamamatay siya dun. Tingin ko mapaparating lang siya ng item. Mag-BKB na. O baka mag-ganon, ganyan. O kahit sabihin natin isang pang reposition item, Pike, ganon. Chira Jr. Ay, ginim sa Ito na BKB. Pag nagka-BKB ito Mars, hindi nagagana yung ginagawa nila kanina pa nag-arena of Blood yung Mars. Na dumidikit lang sila tapos i-skill lang yung Jakiro sa loob ng arena. BKB for McKay. Next. Yun ang gusto ko. Ito yung maganda sa kanila eh. Yung Marcy nila mamaya pag nagkaroon ng BKB, pwede siyang mag-focus lang sa sniper eh. Papasok lang, no? Doon ka mapipilitan sniper. Position to ako sniper. Tapos papareposition ako ng position 5. May threat pang patayin ako ng position 5. Ayun yung di mo gusto. Boss, tinatamad na ba ang Team Spirit Basic 2-0 ang Aurora? 4-pack Hiato ang lala. Bakit try lang? Oh, boss, kasi tier 2 tournament pala to. Kung nalaman ko lang, hindi ako nag-all-in kanina sa Spirit. Nakanan talo ko guys. Hindi mo lang. Nakanan talo ko. Ibigyan agad ice pack to the marker fire. Hindi makaka-respond. Pero eto si Nisha pumasok together with Ace. Malidish yung isusunod. Also enter si Notice. Combine din pagkatapos. Alisan na. Wala nang harap. Namatay na si Notice eh. Hindi, gugo Ay, sila Mike. asa sila kay Saksa. Gugo sila Mike. Nakatago lang dito. Eto si Nisha. They are going for Mickey. Pero as for Mickey is just gonna run out. Hindi nila mababurst na nga dito. Eto si Mickey. And as for Saksa is gonna pay the price. Hindi ko na Saksa. Gagi. Ano yun? Hindi niya siguro nakita. Ay, hindi sa bagay. Nagtatago lang kasi yung Viper doon sa may gilid. Pero buti ka mo, wala silang dust. Tinos ng tiny yung Wind Ranger sa sniper. Buti walang dust yun. So, Ganda sana ng mga core fire dito pero yung team fight talaga. May vision advantage siya dito. Sana ng mga spot. Ganda rin ginawa kasi ng Viper yun. Pro body siya. Tapos, under the protection ng Palino ng Blood, syempre, wala magawa yung PH at yung sniper. Di ba nakaka-dispel yung axe ng sniper? I mean, nakaka-break? Yung ags niya. Oo. Nakabreak nga ba yan? Nakaka-break ka ata. Double check mo. Check mo. Sniper. Or na-nerf na. Dati nakaka-break siya eh. Scanning. Actually, nakakyo nga sa kanya kanina. Tapos pag-switch na siya ng BKB. Ay, hindi na siya Hindi na siya axe dito. Kanina nakakyo sa kanya ags eh. Namatay kasi talaga. Normal ba O diba to? yun, sabi na eh. Alam ko kasi stun lang eh. Anong meron? Stun lang. Stun lang? Is under attack. Nagiging physical, di ba? Radiant's middle What if tower kung mag-ano has siya, been denied. shadow Ano yun? blade? Ba't may error na nakalagay sa illusion ng Wind Ranger? Paano kung mag-shadow blade siya tapos mag-assassinate with that? I-break ba yun? Kasi magiging physical na yung kanyang assassin. Di yata, boss. Sige, tinatanong ko lang Mike para at least ano natin dito. Maklaro lang natin. Even pa rin yung yung gold advantage. Kanina lamang ang Yandex for almost like 5k.
Then lumamang yung Liquid. Ngayon, balik na naman sa 2-0. Dire's bottom tower Ripay. Tule. Walang BKB. Dagger out pa kasi meron siya ditong refract. Pag nakakahanda lang ngayon, no? Dire's Ano, bottom ano tower to? is under attack. Thank you, Boss Josh. Sa Facebook. Thank you. Sa comment mo. Kaya yan yung gusto kong yan yung gusto kong isipin na kailangan i-break yung yung assassinate na may break. Assassination kasi dito yung dragon. Tapos ang Spot nga dito pero wala Grabe. siyang kasama. Walang tipiran talaga yung Liquid. Maski Jackie. Ang lalim nila dun, ha? Under tier 2 sila. Tapos Dire's top tower si Mickey is under kinumit pa attack. yung focus pair sa Jakiro. Radiant's middle Usually pag ganun sa save mo yun kasi under tier 2. So may chance na mag-back up sa Dire are side ng scanning. Yandex. Pero Siyan. kita naman kita to. Wala silang sentry. And alam nila nag-fake yung Roshan dito. They're gonna ping out and they're gonna bail out. Nope. Uy, buti. Huli si Watson. They're not gonna bail out. There's still Watson dito. Na Ngayon- corner. Ngayon mo sana masasabi na kung may BKB ka lang sana, makakaligtas ka doon. Ay, pa-BKB pa lang siya eh. The Aegis ngayon sa Liquid. Aeon Burst. Animal ka. May pagka-animal ka rin, no? MKB to BKB? Watson. Ba't ako magbi-BKB? Walang damage yun. Damage pa. Walang damage. Akala niya kasi kanina, kasi nga, hindi nga siya mag-go. Totoo. Kala niya. Kasi ang pinaprayong go, largo eh. Oo. Pero eto na-pick off na si Watson at lahat. Nakakuha na ng Aegis. Still, kita nyo naman yung net worth dito, guys. Hindi pa, Less than 1k lang. I was expecting na like 5,000 na, gano'n. Mayaman kasi yung dalawang hero ng kanina, ng tawag dito, Yandex, magkadikit kanina yung TH tsaka yung Largo sa may top of the network. Tsaka, tingin ko na yan sa Tiny rin kasi. Medyo may kalayon din kasi yung gap sa network nung Tiny tsaka sa richest support ng Team Liquid. Sa bagay, no? Naging post 5 na nga to na SD, so si Tofu yung umano ngayon. Lumalamang sa support ngayon ng Liquid. Oo, kailangan kasi nila yung BKB agad nung Oo, kanina pa sila nahuhuli ng Mars eh. Sa side ng Liquid yung Marcy kailangan niya ng BKB agad. Yun din. Para pwedeng pag tumalon yung Viper, pwede siya sumama ron sa Viper, lockdown nila yung sniper lang talaga. Pero ngayon guys, BKB available na rin sa sniper. Yung TA kasi least of the threat yun dito sa may side ng Team Liquid eh. For Yandex, pag wala yung Largo o wala yung sniper, medyo shaky yung magiging game nila o team fight nila. Ito masayang-masaya ako sa nababasa ko sa Twitch. The community is still normal. Rastokan pat malala yung community natin. Hindi na pa ito nabibita si Jakiro Grabe ka malit. Radiant's middle Naku, tower may shard na tong Viper. Pag sa Dota talaga, grabe yung mga trash talk, no? Pati CS, no? Kasi sinubukan ko naman trash talk sa ibang tao na ibang community, biglang umiyak eh. Alam kasi talaga na sobrang tatag ng mga Dota gamer sa dating keyboard warrior, mga ganun. Alam Okay. naman kasi na yung trash talk sa Dota sa Normal Dota lang sa atin, di ba? Pag nag-trash talk ko sa iba, akala nila death threat na eh. Pero Tormentor na naman. Inaantay na lang ata dito ng Yandex na nag-expire yung Aegis. Kaso hindi nila afford gawin yan. Pwede silang kuhaan ng dito. Ng objective ng Team Liquid. Kaya Sanch. Okay, kaya Sanch. Tama. Okay yung kaya Sanch. Naghihintay lang talaga ako ng team item sa Largo. Ang item choice ng dalawang Agi heroes ng Yandex, puro MKB, no? Parang din talaga. Ang Wala din talaga. windrunner Windrunner talaga. Annoying. Uy, nakatago sila. Natatansyahan. Napakita si Saksa! Alam mo, kung sino ang unang kakasa. Yun ang magkakamali. Hayop. Nakita yung sniper ha. Alam nila kung nasan yung sniper mapunta. Pike. First up.
Pike na nga, force stop pa. Pike shackle shot ang gusto ko sabihin kanina. Hindi nakuha, boss, no? Pakiban to mga youngsta na sa chat. Okay lang yan. wag lang yung ano, okay lang yan. Masaya nga kami na nababasa yan habang nagkakas nga kami dito, guys eh. Kaya pa yan, 2k gap lang sa network. Kaya pa naman. Sadya ka na lang. Yung kung paano lang talaga magti-teamfight yung Yandex, dun sila nahihirapan. Ito, Kaya yung 3k network gap parang hindi 3k. Ito na mga sir, 1 minute for the ages na mag-expire nga dito. And as for the sniper, he is just gonna def alone. May damage naman eh. Kahit nakasult ka rin ha. It's just the sniper dito na nagde-def. Kita mo, ang hirap mag-high ground mga sir. And maiintindihan mo naman sa side ng Team Liquid. Kailangan talaga nila manalo ng teamfight. Hindi sila makakapag-push further or kukuha ng objective, hindi sila mananalo ng teamfight. So, maybe this is it. Kasi meron pa naman silang ages at saka meron silang smokes ngayon. Naggitara na eh. Pag nakita mo naggitara na yung Largo, may mangyayari. Next, nakapag-smoke din dito. Mike, handa ka na ba? Okay. Yan sila. Umiikot sila. Sino yung nandun? Si Nisha. Ay, hindi. Nakapag-teleport si Nisha. Sa kita, si Nisha dito sana kanina. Hindi na lang mabuting yung Viper. Wala na. Kontrolin na lang ulit siguro ng Liquid yung side lanes. Ayun, may nag-drawing na nag-drawing na ng creepy pa taas. Aware na rin naman yun Yandex kung nasan yung heroes ng Liquid eh. FLM versus Manny Pacquiao, fight of the year. Hindi ko nga alam yung context niyan, boss eh. Nakita ko lang yung meme kanina. Alin. Si FLM, to si Manny Pacquiao, parang na si Manny Pacquiao, nainis na kay FLM. Radiant are Saksa! Ulig na. Ang batang makulit. scanning. Alam niya na. Sa kabila ha, nakahanda ha. Kawawa sila dyan pag nagkaroon ng Nascan pa ng liquid, alam na merong tao dito. Kawawa sila pag nagkagaling si Windbender. Actually meron na pala. Naghahabang lang sila. Alam nila. Alam ng Yandex na nandyan. Alam ng Liquid kasi sa scan. Pero eto, alam na rin ni Nisha na delikado siya dito kaya magbe-bail out muna siya. Bahala na, experience. Ayun yun na yung experience. Huwag munang madali dito. Grabe yung puntan dyan. Ang dalawang team sa to ha. Scally na rin tong Viper ha. Medyo tumataas yung kanyang HP. Ito naman pa, Daedalus no? Uy, ang ganda. Acceptor, Mickey. At least kung hindi siya makakapasa, makakapag-out siya. Kasi hindi siya madedetect dito. Dahil yung papasok niyang gagamitin yun eh. Pwede din. Kasi may BKB naman siya, yes. Papasok niyang gagamitin niya, hanapin niya sniper. Kailangan niya lang ng vision. Meron na bang NKB, si Kira Jr.? Si Saksa na naman! Buti naman naka-dagger out. Hindi na pwede na. Tinuraan, walang teleport yan. Papalag na lang yung sniper at mukhang Patay na yan. inabutan. Pag nabuo yan, dinaya. Ko. Sakto, best na to. Best time, walang sniper. 1 minute. Para mag-respawn. Pilit niya, may... Toss back, pero na-cover nga dito si Saksa. What? He has the BKB, makakalis dito sa arena. Counter with the macro fire, pero countered again with the lift back. Bailout mo na yung Team Liquid, napalawag pa. I-reset na nga nila. Nagpakita na si Watson ng kanyang BKB. Ito yung kanyang damage, pero the bulwark dito ni Ace. Iniindan niya dito yung meld ng Templar. As the ice path, walang maaabutan! Pero kung saan man kayo punta, susunod lang kami. Nauna na. Walang sniper dito mga sir, pero mananalo pa rin ang Yandex sa 4 versus 5 ng high ground push ng Liquid. Ito nangyari sa side ng Team Liquid doon. Although, they managed naman yata to get the tower, if I'm not mistaken. Medyo ano lang talaga, samaras lang talaga yung goal nila doon na yung pagka-ari na dito ng Mars kasi binigay lang eh. Ayun no. Binigay lang eh. After nun, wala na sila magawa eh. Napasama yung position nila dahil sa pag-try nilang go sa Tiny. Ang laro ko, nasa loob lang, nagigitara.
Lain lang naman gagawin yan eh. Ilabas mo ang iyong gitara. After mag-gitara niyan, didila. Yun lang talaga eh. Limited lang eh. Ayun o. Hindi pinansin. Pag walang Viper Strike, walang Purge, sige, diretso lang ako. Clutch lang talaga na may BKB yung Tiny doon. At least masaya ako, nakakita na ako ng, ng Largo na offlane. Sawang-sawa na ako sa support. Dire's middle tower is under attack. Even na naman ang laro. Scanning. Nasa 38 minutes na po tayo dito mga boss. Drop problem lang talaga yung Yandex kung paano sila mag-start ng fight. Oo, yun yung problema nila. Yun lang yun talaga. Drop problem lang yan. Pero yung heroes na malakas. Sa kabila naman sa Liquid, good draft sa kanila. Pero problema nila how to start the fight. I mean how to set the team fight. Na-damage sila yun all, pero pang start lang talaga ng team fight. MKB available dito para kay Kira Jr. Ano siya dito, Pike. Hayop item ng Viper, walang galawan. Wala, sanay tayo na si Nisha malikot eh. Binibigay na nila palagi. Even though this hero is such a menace sa meta itong Viper. Pero pag liquid Nisha, mas pwede mo na lang ibigay. Pero nabati ko dito si Nisha. Buti naman ang palong dito ng box eh. Pero ito yung design guys, makakapahit yung spot habang yung arena nakamit na rin dito yung arena. BKB na nasa loob. Nahuli na lang dito yung Viper. Dinuduraan din Nisha habang namatay si Nisha. Pinafocus pa dito si Rhodes. Mamamatay dito yung palaka. Uy, ganda na tali. Dito yung palaka. Pero dito na tali dito yung sniper. Also, nabigyan din yung sa kabila. BKB for Saxa. Makakalis pa siya. Ang Team Liquid, they are doing it. Nanalo dito ang Team Liquid sa team fight na yon, and we thought Game changer tago. Tapos game changer shackle shot din. Kaming Bromiki. that was a very scary initiation na nahuli nila yung Viper, pero yun na nga yung sinabi na magdito yung tago mga sir. Tsaka ano Doon rin, natapos ang boxing. maganda rin yung follow-up kasi pagkatago dito, pagkatingin na okay, nailigtas natin yung Viper, say hindi nagdalawang isip na magano rin, mag-daggerin, mag-setup na ng Arena of Blood para protektahan yung Viper pagkalabas. Di ba? Siyempre, di na mapapasok yung sniper sa loob ng arena eh. Para na makahit. The biggest opening. Go kayo! Radiant's bottom Wala, wala pang creeps, wala pang creeps. Nani, na-push yung baba nila eh. Ito. Daedalus. Daedalus na. Ay, naku, ayun na. May basher na yung Marcy. Saan ka punta, mama sa kita, no? BKB ka pa. Wala kang kawala sa akin. Ano, ano? Pagkatago, talo na sa is. Arena. Ayun, no, tapos papasok lang si Nisha sa arena. Wala na. Wala na magagawa yung mga heroes ng, ng Yandex. Hindi, dali. Disadvantage ko yun ng Liquid. Net worth bigla, no? Ayun ang problema ngayon ng Yandex. Sino mag-build ng nullifier sa inyo pag nag-go scepter yung heroes na Liquid? Ay, yung support nila. Itong ang Viper, buti nag-go nila ng ganyan kasi wala namang BKB. Uy! Ay! Hindi, sa bagay kahit mano niya, wala naman siya pang lockdown. Magre-regroup na lang ata sila. I don't know anong inaantay nila. Siguro nag-show lang sila ng mga free wave para makapag-decide na naman etong Liquid kung saan sila tutungo. May Daedalus na yung Wind Ranger. Yun nga yung ano niya. Final item niya. Kaya kahit yung Largo dito na makunat, nararamdaman niya yung Dire are damage. scanning. Anong nisulot mang kato? Ay, ay, ay. Nangyari sa Saxa. Hasta BKB. Inispire pa. Pero na-force naman dito mga sir. Okay, Viper Strike, force step out, saving out. Etong Ice Path, aabutan, Arena yung dalawa. Tinuhog pa, pero Layo wala na. siya natuhog doon. Medyo duling dito si Ace. Pero okay lang yun. Kailangan na salamin ah. Sobrang ano na, sobrang kitang-kita na hindi tatama yung spear na yun ah. Nadamay pa. Pero ito, push lang naman at okay na yung ginagawa dito. At least yung Viper nag-push na rin sa may top. Kasi ito na yung last tier 2 tower ng Yandex. Pag nakuha nila to, they can go for a mega. Pa naman, dito.
Pero yung BKB nga dito ni Saksa, sobrang essential yun ha. Dire's bottom tower is under attack. Hindi siya makakapag-play pasok sa loob. Radiant's top tower is under attack. Natuduraan na nila dito. Itong tower. That's a buyback and you need to Walang buyback. 40 eh. You need to def. Radiant's Walang 40 dito sa ni Sir Mike. Na X, naratatatatatatatat, konti lang dito. Nabawasan siya dito, it's 30% HP. Banner has been used. Purge has been also expanded habang yung liquid dito, not playing it deep, playing it safe. Gusto ko ulit. After niyan, okay na. Kasi na magagawa habang walang tiny talaga. Oo. Hindi naman wala naman makapag-start ng teamfight nila eh. has fallen. Aray. Medyo masakit Masakit case. na. Masakit pa rin. Wala siyang ano eh. Wala siyang magical wala siyang magic resistance na item. I mean, yes, may damage kayo dalawa, pero yung ano niyo, yung essential components para manalo ng teamfight, wala Wala. kayong mga hex, wala. Even the AoE, lamang na, alam niyo, yung liquid. Wala silang crowd control talaga. Nakaasa lang sila sa avalanche toss ng Tiny. Pag hindi naging successful yun, ang taas ng chance na ng tropahan. Okay. Nako po. Gale Force pang reposi pang ano Pang amihan. pang boset na ano pa na skill. Lemia paminawan, pinakalit lisayan ni Mosertion. Uy, mura magulan. Ay, magulan. Next, yan. Anahin mo yung agoy. No, di ba? sorry. Mate. Yan na lang mga sir ha. Isang lane na lang natitira dito yung liquid ha. Shivas. Isang lane na lang ang pwede nilang kunin. Ako ba, Ay, may nako, yata nakita. to? May hex yun. Gabi. May hex. Nasaan yung hex? Pinasok na. May hex na dito. Makita na hex ko. Ano ko, carry na. Medyo ano tayo doon, Pinasok na naalanganan tayo doon ha. Pero walang pasok. Or walang takot itong Team Liquid. Pinapasok na nga dito. Mickey. Kamali siya. Nagkamali siya. Kasama si Tofu. That's the meld. Ramdam mo yung damage talaga. Tumalon una ulo. Kala niya tara sa kanya aegis eh. Tapos wala ka ng wala nang effect masyado yung ano mo da, yung wind run mo kung nakikita ka dito ng heroes ng Yandex. May mga MKB yan. Kapilit kasi ng Godin nila. kasi. Akala ko na hex yung ano. You know, hindi kasi dito. Na nakapag-BKB din ko siya agad. Pero kung hindi na yung hex talaga yun. Naguling. Tsaka ano kasi yun eh. Parang kasi ni unang makita eh. Tingin ko mas una rin naman talaga nakita yung Jakiro. Totoo. Medyo naduduling to si Ace. Tingin ko pwede mag-i-indisk yung Mars eh. Oo nga kasi sabi nga dito sa comments sa Twitch, nabura yung Mars na nakakiras. Masakit naman yung heroes talaga ng yan. Masakit yung TA sniper. Hindi lang talaga makaporma dahil sa walang go. Yun na yun lang. Ang ganda sa totoo lang, ang ganda nung sa Yandex kasi isa lang problema talaga nila. Wala nang iba na, dapat may ganito kang item, ganyan, wala eh. Yung kung paano na lang talaga kayo mag-i-start ng teamfight, yun na lang talaga problema nila eh. Medyo maasim ang pasok May basher yan, ha? Tiny. Nabas! May buyback pa naman siya. Pero napilitan naman ulit dito yung BKB. Saksa mga boy. Ay. Opening naman ang liquid. Buti naman malayo dito yung creep. So, by the time na papasok yung liquid sa baba, magre-respond yung Tiny. Uy, out tayo sa ganyan. Hindi maganda yan. Oo. Hindi na nga That kita dyan. is a very negative word posing. Okay? Insensitive. Uy. Hindi talaga nila kita yung gem. Ayun. Si Saksa ang nakakita. Walang kumukuha ng gem ko dun, oh. Oo nga, no? Miscom, no? Wait, tignan mo, may agent na napapunta, yung courier. Wala, bumitaw siya ng dalawang shrapnel. Sa isang creep wave. Ayun, nakuha na. Nakuha ulit ni Saksa yung gem nila. 60-minute game again.
Totoo, boss. Sa oras to. Malakas high ground defense nung Yandex pag nakapesto sila eh. Lalo na yung sniper eh, no? Kubaw nito. Tingin ko na yan, hindi nila napansin dahil sa nether toxin ng Viper. Sana lumusot ang 3K ko sa times 15 odds ng Yandex. Lock, boss, ha? Lako din yarn. 45 yan. Kailangan na nila mahuli dito yung ano, yung sniper or yung ano, TA. Sinisha dito. Radiant's courier has been killed. Oh, nag-sweep blink siya, hindi siya nag-overwhelming blink. Sino? Yung Viper. Gusto siguro ng ano? Hihit. Gusto niya na normal. Oo. Eh, kitang-kita naman nila itong Cherry Junior. Pwede. Di, yun talaga yung hex talaga, pre. Yung inaantay ko. Pero yung buyback dito. Ang top yung Yandex para to, man. Pwesto sila. Hinihintay lang nila may ano. Hinihintay lang nila may lumabas dito sa side ng Yandex kaso walang lumalabas. As of now, dito yung liquid sa baba. Nakapag-push naman halos lahat ng creeps. Lago. Kalahit mo na. Maganda sana kung may mga ano siya, no? May mga parang kuka build radiance, gano'n. Kasi nasa gitna lang siya ng laban, eh. Wala. Hindi niya gagawin yan. 50 minutes na tayo dito, Mike. Hindi talaga makapasok, no? Takot sila mag-go eh. Alam nila kasi yung yung Team Liquid isang maling goal lang nila. Comeback yan. Actually, di nga comeback eh. Hindi naman sure na lamang sila eh. Kasi isang team fight lang tong 6K. Actually, mas lamang nga yung Yandex when it comes to far. Kasi nakuha na yung lahat ng lanes, yung top at saka mid. Na destroy na yung 4 na barracks dyan, pero 6K lang yun. No? The possibility ng isang comeback, isang push. Kaya abang-abang muna sila. Tingin ko talaga Hex Ace para hindi ka matakot pumasok. Yun lang kailangan gawin Ace eh. Makahuli siya ng hero. Lalabas kayo sa lungga. Is this real? Medyo sa ano yata yun ah. Dating ko ano, yung sa Aegis. Hoy, nakita si Ace dito! Saksa with the tiny airlines. Look at the damage! What the hell? What the hell, dude? Ang nahitabo. Pumasok, Mel. Ay, pak. Pakak. Agay. Sabog ang mukha. Agoy. Oh? Pumasok na naman si Saksa. Na-force na naman yung buyback. Pumalit na naman si Yandex yung kanilang kalamangan. Aegis dito for the Roshan. Sino kaya ang mananalo sa teamfight? Yun yung katanungan. So, nagamit yung Viper Strike. Alam mo nga eh. Palabas yung Aegis tapos pumesto ka ng ganun. Eh, malapit lang yung heroes ng Yandex dun. Sarap mo Ace. 21 to 29 mga boss. Alam na rin dito ng Yandex na buhay na dito yung third or fourth Roshan at third Roshan. Yung amplify damage pa. Nako, lumabas yung amplify. Buti naman. At yun lang. Uy, buti nakatalon. Umalis siya dito. Hindi siya na-assassinate agad. Viper Strike. Pwede siya pumalag with the amplify damage. Look at that. Nira-right-click niya nga dito. Uy, double X! Pero, for Ace, that's a double hex. Yung BKBs mag-expire na. Inabot si Watson. Pwede nang sumunod pero pumapalag dito si Kira Jr. Wala silang detection dito sa agad si Mickey. Nakapag-win run out at hinabot pa din ng assassinate. Patay sa asin. Uy, Napalubog na setup. Macro-fire. Nisha, pinasok, kinover. Pero sama-sama sila dito. Damay-damay na ito. Nakabalik pa naman ang Yandex. Akala ko matatalo sila doon. napilitan na rin mag-buyback dito yung Viper para lamang matry at hindi ma-contest o makuha dito ng Yandex yung Roshan, pero talungan sila doon. Ang ganda na sana ng moment for Team Liquid. Napatay nila yung Templar Assassin nang wala pang namamatay sa kanila doon, di ba? Ito rin kasi
Yung pagpapakita talaga ni Ace na to, parang ewan yung nangyari. Yung mga post-4 pre, ganda ng head-to-head matchup. Yung mga nagpapakita sa ngayon. Ito rin eh. Hindi nasa ni Watson dito, double hex to eh, oh. Tatari pa nga shitos ng Tiny sana eh. So, nakala mo, panalo na sila eh. Tsaka yung yung Aghanim's ng yung wait. Wala! May buyback yan ha. Pero si Mickey nga dito, hindi pa makakapagdumit ng buyback. Si Nisha, kailangan na ng kasama. Una si Tofu. Pumapasok na nga dito itong team Yandex. Pero ni Roshan, Buyback na rin. dito mga sir, having 1 minute para umakyat. Kuha po dito ng Yandex, knowing na meron nasa loob or nandyan lang yung liquid. May linking Hindi nang mapaperch basta-basta yung largo. Times 18 yung Yandex, kinabahan pa daw sa lapag. Alam mo naman yung liquid kasi talaga, ganda kasi talaga ng hero composition si Kotolang. Yung mga lang dito, yung mga mistakes. Nasa player na Ace. mismo eh. Oo, yung mga talong plays na yun na yun eh. Tsaka yung Aghanim's ng Jakiro, nararamdaman na siya ng Wind Ranger. Hindi na despite of Wind Ranger having yung Wind Run na Invi pa partida, hindi niya na matiis. Kailangan niya ng refresher dito, Mike. Pag-o naman na. Mabibili niya naman. Mga isa pang creep wave. Tingin ko mas kailangan na patay na agad yung sniper kaysa sa TA eh. Eto, inaantay na lang ng Yandex na maubos yung oras. And eto, gagabi na guys. Pupunta na dito si Roshan sa top. Mas pabor pa sa Yandex ngayon. Yun. Pinabayaan nila yung Roshan kasi pumupunta na yung Roshan. Lalakad na. Pag nagkaroon ng team fight dito, sila may TTP yan. Tsaka sila may mga buyback kasi dahil ngayon heroes dito ng Team Liquid, nag-buyback din 3 dun. Probability 80% for Liquid. And even though na Yandex ngayon ang lamang. Pumasok sila at umikot pala. Hindi ko alam kung may Karandela. madadali dito. Ay, na-hex siya agad! Grabe naman yung pasok dito with the hex. Pero for Saxy, he has the BKB. And also for Mickey, he's dropping down so fast. Inabot na ni Watson. He has eyes on the Wind Ranger. Mickey's gonna dagger out. Si Nisha yung unang papatayin dito sa core. Buybacks mga sir. Kailangan pumalag. That's the focus fire for Watson. Buyback Viper ha. Yep. Motion yung pinag-uusapan natin dito guys. Uy, humahabol si Mickey. Gumugusto. Nasyakal buti ko dito na. yung dragon. Pero hinuli lang yung tila-tila. Dito nung ni-notice. Napalubog. Wala siya kasama. Okay pa rin. Yung BKB. Yan siyang bulwark. Makunat dito yung Mars. Nasa likod. Naghahabol. Habang hinahabol, pino-focus fire dito. Etong palaka. Kinover na naman. Na-toss na naman ng Sax. And even though the BKB cannot save you, Mickey, vlog ka muna. At dito yung Yandex mga sir, kukuha sila ng Aegis advantage and also the refresher at saka may banner pa yan. Talong moments for Team Liquid. Sila din yung isa sa mga sila din yung dahilan kung bakit sila natatalo sa team fight yan. Nagda-dive sila. Medyo hindi maganda yung mga ginagawa nilang ganong play kanina yun eh. Pinaka nagsimula yun yung sa may baba na kung saan yung Wind Ranger nag-dive ng tier 3 tower. Doon sila nagkakatalo eh. Decision making eh. Si Watson nga, akala ko mapapatay niya yung Wind Ranger dito eh. Nakitali siya dito eh. No? May buti may puno ka mo doon na isa. Kaya nagkaroon yan, no? Nag-connect. Sa iisang puno. Nag-connect yung shackle niya. Top tower has 50 fallen. armor daw yung largo. Sobrang ingat ng sniper ng mga kanimas kalaro. Kung hindi siya maingat, ikaw yung maiinis sa sniper. Ikaw yung maiinis pagkasama mo yung sniper. Dyer's Yan middle si Kira Junis. Few heroes na nakikita ko sa kanya and this sniper. Isa sa mga okay. I'm totally impressed sa ginawa dito ni Kira Junis. Kasi siya yung mga strength hero eh. More like siya yung siya yung Malrine. Malrine ng Malrine Yandex. version 2, di ba?
Ito si Kira Jr. Kaya pala yung mga ganito. Oh, wala. Dali lang naman kasi gumamit ng sniper. Hindi si Malrin, hindi mo naman nakikita na gaganon, di ba? I Hindi, mean, pero- nakita ko si Malrin na ganun pero talo Hindi, sila. gets natin yung idea mo. What I'm saying is, hindi naman ganun kahirap gamitin yung sniper. Oo nga. Position lang naman kailangan mo dyan eh, tsaka item. Right click. Nakita ko na pala si Malrin nag-sniper, talo sila. Talo sila. Ngayon lang, basta kahit sobrang galing mo mag-sniper, kung hindi ka marunong pumposition, nga ka. Ano dito ni Kira? Largo, boss. Ilan yan? Tumatas yung armor habang kumakanta. Buti nga kami hindi sobrang sakit na nangyari sa Liquid na nakuhaan lang naman sila ng Aegis, pero di ba kasi nung nagko-contest sila ng Aegis sa baba, tatlo na nag-buyback sa Liquid. Buti nga walang walang nakuhang barak sa kanila kahit na nakuha ng Yandex yung Aegis. Ay, nahihirapan ka sa sniper, boss. Sakit niyan. Anyway, we have Position lang talaga. advantage na dito kay Watson. Wag lang din makita talaga yung sniper kasi yung build din ng Marcy hindi na siya nagiging effective dahil hindi niya nakikita yung sniper. Hindi natin maramdaman yung BKB basher na aggressive na type na Marcy. Kakaiba talaga tong tournament na to. Bakit naman, boss? Ba't kakaiba naman, boss? Nag-aabang lang dito, ha? Ano lang muna tayo? 30 seconds for the tier 5 items, guys. Okay. They're just securing itong mga neutral. Pero nakaposisyon na yung Liquid para mag-harvest ng mga Madstone for a tier 5 item. 10 sec pala, no? Times 9, nice. Woo! Wala pa tayo dyan. Ano ba game changer na fast Kapilang, oh. na neutral Light. item. Trophy slide, guys, no? Ang dami, ha? Tumpo nga pag times 7. Tatampo talaga ako pag, Tundra versus Reckonix, Team Spirit versus Navi, Yandex versus Heroic Asa Kadrisher, Shan. Hindi ko alam mo. Ano? Tundra, Reckonix. Tundra, syempre. Yung divine niya neutral o kaya desolator ng Stygian Deso na sniper. Sasabog mo ka ng mga heroes talaga ng na Liquid. Tundra, Boss, Spirit, at saka Yandex. Bye. Dito, Mike. Ulit dito yung Jakiro, mapapatay agad. Malayo yung Marcy. Hindi malalapitan hindi mapuntahan yung sniper na nagtitp out with the BKB. Buti mo. I mean, yung mga hex na items na supposedly ang yayaman ng mga ang yayaman na dito ng mga support din ng Yandex, no? Wala eh. Pure on damage lang talaga sila and pure on survivability. Gusto kong gawin ng sniper. Mga aning siya, boss. Anong meron? Yung parang Illusion? illusion, no. Mga aning tong sniper. Ilang illusion ba yan lalaki? Nung po isa lang yun eh. Hindi ko pa nakikita yung ginawa. Ako rin eh. Actually, hindi ko pa rin siya nakikita kasi. Pero alam ko isa lang siya eh. Hindi ko rin, I mean, umabot na rin sa point na naglalaro ako, hindi ko siya pinili. Ako hindi pa rin ako nakakadating sa ganung point. Tapos never ko pa siya nakita talaga. Parang si Rappi nga, medyo kinukutsa item na yun eh. Ayaw nyo. Okay. Ayaw nyo yung item na yun. Ano yung ano? Fallen Yung Sky. parang yellow. Ay, ano yun? Yung yellow. Ayun yan, yung illusion. Minotaur Horn para kay Fallen Sky. Unleash. Fallen Sky. Kay Notice. Okay, dalawang dagger meron yung si Migay. Minotaur Halos. Si Tofu. Warning shot. Tinitira patalikod. Alam nyo na, pag tinira patalikod, Nag-BKB pa yun ha. masakit talaga yan pag tinitira ka patalikod. Nag-MKB na yung nag-MKB na yung TA. Mayroon siyang dito, 2 minutes for the buyback. Halos same. For the respawn, wala siyang buyback. Halos same daw ng build TA at sniper. Okay lang naman. Pinagkaiba lang yun, yung may DESA yung TA. Ganun kasi, kailangan nyo kasi ng MKB kasi it's the Wind Ranger na kalaban nyo dito. Even naman na gano'n. Tsaka yung Wind Ranger nag-MKB na rin kasi may B-Fly kanina na nakangat yung
Ayun na, Watson, yung Templar. Oo. Kaso, inalis niya muna eh. Okay lang. Pwede niya nang mababa yung boots of travel niya mamaya. Mind games, no? So, una, kakapatay lang kanina. Meron na siyang buyback. And kita nyo naman, Perfira is just aiming for Uy! that tower. Pero as for Ace, he's gonna go! Grabe! That's the dagger of death! I don't know, Ace! May buyback siya dito. Also for Mickey, dinamay pa nga. Buyback Simple for Team dip skill. Liquid, pero kita mo naman yung damage talaga. Hindi tumagal. Dito yung objective, and even though na mid lane, hindi umabot ng 10 segundo. Buyback talaga yan, boss. Anyway, after the buybacks, kailangan nilang pumosisyon na naman ulit itong Yandex. Naghahabol yung Team Liquid, pero initiation na naman. Abang nahuli Tako. ba si Ace? Napalubog naman dito ni Boxy. Si Ace makapag-pop ng BKB, nakapag-arena na naman. Pero Sniper with Assassinate, he's gonna fall Sabog his gumawa. Walang buyback dito, pero pinapasok dito ni Nolds. Niratat siya dito ni Mickey. Medyo makatil lang dito yung Wind Ranger. As for Mickey, he's gonna kill the Largo. Pero Dieback. Largo, pagkatapos ng dieback na naman for Team Liquid, all bodies are down habang etong Medyo na. Yandex. Largo lang ang nawala sa kanila. Pwede nang itawag, si Nisha na yung natitira. Si Nisha na lang din ang pwedeng i-target. Ayun lang, Grabe. guys. It's Yandex turning this tide. Turning the game number 1. Patikim pa lang yun, mga kaibigan. Napakalupit ng ating laban. Pero congratulations sa mga pumaldo dyan. Mundo. Ang hirap talaga laruan ng ang hirap talaga laruan ng sniper sa late game. Hindi ka makakapag-high grounds ng basta-basta. Tapos isang mali mo lang talaga, baliktad yung game katulad na nangyari dito. Na ayun lang yan, nagsimula lang talaga yun. Yung the moment na denive ni Mickey yung heroes ng ano dito ng Yandex sa tier 3 bottom tower. Doon sila nagkanda leche-leche, nasundan pa yun nung go ni AI, yung spear ni Ace na nahuli siya. Hindi nila nakuha yung Roshan sana, hindi sila nakaposition sana dito na mag-ready sa contest o attempt ng Yandex na kunin yung Roshan. Tapos yung last fight pa, boss. Ano yun? Clutch Chera Jr. yun. Tsaka- Kasi nakita niya tumalon yung Mars. Pagkatulad ng Mars, nag-concussive grenade siya. Tapos avalanche ng Tiny, hindi na nakapag-setup o hindi na chain lockdown yung sniper eh. Ace, medyo naano nga si Ace dito, nagkaroon siya ng bad game. Supposedly siya yung pundasyon ng Liquid para Oo, sunod-sunod manalo eh. yun. Papangat ng galaw si Ace, biglang susundan ni Mickey. Minsan lang kasi tayo nakakita ng Mars na meron ng refresher, double arena, meron pang double hex, double BKBs, and hindi masyado nanalo sa mga teamfight and nauunahan si Ace. Ang dami ding error, pero as for the game, Yandex ang mananalo nga dito. Inanok nga kung ano ba eh, okay ba na nag-AC? Maganda naman kasi yung AC, di ba? Kasi puro hitter naman yung heroes ng ng Yandex. Pero iniisip ko kung mas okay yata na hindi niya prinayo build yun. Parang kung nag-focus siya sa lockdown like refresher agad instead of Oo nga, yung mga Ano? times na medyo delay na rin yung refresher niya, Oo di ba? nga eh. Kasi naka-ano na yung Yandex. ayun ko rin, parang kung may double double arena kayo ng early pa lang, pwede mong yung isa sa sniper din yung isa kung kanino mo nalang trip. At saka yung mga BKBs na wala na eh kasi ang aga-aga